So, what's up guys? Welcome back sa channel ko. So, si Bry. Naintriga ako guys dahil may nag-viral na isang rasya na nangharas. Isang Pilipino-American nangharas. Taga-rasya nangharas sa Pilipinas. Punta lang dito sa Pilipinas na nangharas. So, nag-viral siya at aresto. Pero tataka ko bakit ganun ka-viral yung video niya. So, curious ako. So, tingnan natin guys kung gaano ba ka-violation yung ginawa niya. Ni-review ko pero pa sa tingin ko parang karapat dapat siya na ma-prison kasi binastos niya. Punta lang siya sa Pilipinas tapos yung ginawa niya. Si Speed, merong ano siya, ganun na sistema pero in a manner way siya kasi ano bastos talaga. Tingnan natin video guys para sa akin itong bastos ng taong to. Dito tayo sa computer ko guys, kukuha ko ng video na mga ginagawa niya ng haras na security guard, babae. Kaya rin natin guys play natin yan. Ang ginagawa niya yan, tumakbo. Yan, ginawa yung cup sa lalaki, yung sa security guard. Ano mo? Yung pagguwapo mo pa lang sa cup na yan guys, bastos na yan para sa ating Pilipino, di ba? Ka-duty ka, hinaras ka ng ganyan. Natin mo guys, diba? Yung palang pagkuha ng cup ng security guard, napakalaging pwedeng kasuhin yan guys. Kasi, kumbaga sa public, nag-ano ka, para nang haras ka talaga. So, pwede kang kasuhan na ano yan, yung disturbance, public disturbance yan. Kasi, nag-duty yung nasa trabaho yung tao, tapos, naharas mo. So, para na-stress yung tao, imbis mag-concentrate sa trabaho niya. So, pa, kumbaga, naabala pa sa trabaho. So, yan, nilapitan niya, pawan natin. Kumanta pa. Yan, sa mga ginagawa niyan ganyan, no, di ba? Haras yan. Diba? Kumakanta pa ng paparazzi, di ba? Pag ganyan Pilipino kasi guys, yung tayo kasi mga Pilipino, respetado tayo sa mga kapwa natin Pilipino. Respectable pa nga tayo, kahit mangutang pa tayo, kahit wala tayong pangano sa bisita. Nirespeto din natin yung ibang mga American, pero ito siguro wala natin ibang mga content, wala nang ibang maisip, kaya nangharas na. Parang ginagaya niya si Speed, pero ito wala, palpak meron siyang ano guys, isang ano nito, 10 million subscribers to. Maraming nanonood sa kanya. Tingin ko pagkatapos ng video nito parang madi-discourage yung mga subscribers niya. Ako naman sa punto ko, pag ako naging ganyan na famous, di ko gagawin yan kasi dapat pag-isipan muna bago mag-upload. Pag-isipan muna kung nakakasama ba to or ano ba. Kasi hindi mo alam yung culture ng ibang tao sa Pilipino.
napaka-respect ng mga Pilipino, napaka-hospitable. Pag ganyan, palaban din mga Pilipino pag inapi, di ba? So, tingnan mo. Ito ba? May sinasabi pa siya. Tapos, tingnan mo. Yan, pumanto sa loob sa BGC. Alam mo, Jeff, nakapasok ko dyan sa BGC. Sa BGC, nakakaya yan. Napakatahimik ang tao dyan. Tapos, di na ako galing sa Manila. Pero, di ako ganyan. Di ko naisip na ganyan. Puso guys, ha. Yung taong yun, guys, meron siyang 10 million subscribers. At galing Russia, Pilipino, Pilipino ang tawag doon. Parang half ano siya. Pumunta ng Pilipinas para mangharas lang. Joke lang ang taon to. Hindi ko nakita sa YouTube ko sa dami-dami namang mga content creator. Biglang nag-viral siya dahil binidyo siya. Tapos nag-viral video niya kasi nag-live stream siya. Hineras yung mga tao dun. Pero itong taong to, ano na, kumbaga, kumbaga na-aresto na siya. So, yan yung mga isang bagay na dapat natutuhan sa mga vlogger na pag sa famous ka na, huwag mong kalimutan na pag-isipan mo muna bago yung anong dapat gawin. Kasi ako, kahit konting subscribers ko lang, kontento na ako guys, hindi ako mag-aras ng ganyan. So yun lang guys, sana matutunan tayo sa video sa vlogger na to. So pag kayo baguhan pa lang, so isipan nyo kung anong dapat na content ang pwede natin gawin. So yun lang guys, ibaling maliit, small, basta kumikita tayo guys, diba? So, yun lang guys, maraming salamat sa pagtulog to subscribe. Salamat sa panonood.